So, hello guys. So, I'm back again. And, ayan. Kwentuhan na naman po tayo today. I know madami po ang na-shock doon sa unang video na in-upload ko po. And, syempre, madaming nagulat, madaming na nag-alala. So, madami ako natanggap ng mga warm messages to keep on fighting. Susu. I tried my best na ma-replyan ko lahat ng mga PMs nyo po, pero hindi ko talaga kinaya yung sa comment section na kasi sobrang dami na, tapos I was struggling that time sa side effects, kaya yung ni-replyan ko lang talaga is yung mga PMs. Thank you po sa mga prayers, sa mga warm messages nyo po, and thank you po sa sa lahat ng mga naging prayer warriors ko nung malaman po nila yung condition ko. So, yun ang kwento po natin today is about sa paano ko nalaman na may cancer ako. So, I hope may matutunan po kayo sa video to. Way back 2018, everything was fine. Lahat po ng di ba kasi sa Pinas meron tayong mga annual na check-ups. Yung check-up ko nung 2018 was okay. Everything was fine. Wala akong sakit. Walang nakita sa lahat ng mga result ng lab test ko noong 2018. So, let's start with 2019. It started November 2019. Hindi ko alam kung anong specific date. But, naglalaro kami that time. Actually, we are having our practice sa paglalaro ng football. Kasi mayroon kami sasalihan that time na competition. Tapos, actually, nanalo kami noong time. Pero, ayun. So, nagpa-practice kami. Then, suddenly, parang, so sobrang pawis ko siguro. Hinimas-himas ko lang yung leg ko kasi medyo pawis na. Tapos, suddenly, may nakapa ako parang, parang maliit siya na bukol sa ilalim mismo ng dito, sa left side ng neck ko. May nakapa akong bukol. Lang siya, maliit siya, para lang siyang marble, kalaki. Yung marble na yung nilalaruan natin ng bata pa. Yun, ganun lang siya kaliit. Tapos, pinahawakan ko sa mga kasama ko sa trabaho. Tapos sabi nila, ay yan Pat? Pa-check up mo na yan, yung sabi nila. Tapos hindi ko nga rin alam eh. Hindi naman siya masakit, kahit anong pisil mo, hindi siya masakit. Pero, pag hinawa mo siya, nandun talaga siya. Tapos, in-ignore ko lang. Hindi ako nagpa-check up that time. Parang wala lang sa akin. So, ayun. Hindi ko siya pinansin. Tapos, dumating yung December, lumaki siya ng lumaki hanggang na siya. Pag ginanon mo, pag ginawakan mo, talagang yung parang isang palad mo, mararamdaman mo na yung laki niya. Kasi pag ginanon mo siya, ramdam na sa palad mo eh. Ganun na siya kalaki. Tapos wala na yung maliit na marble. Isa na siyang malaking bundok. Ayun, parang na siyang malaki. Tapos pag gumaganon ako, di ba, ito, may collarbone tayo, di ba? Ayan, kita yung natin, yung buto natin dito. Pero pag ginanito ko to dati, ito, wala kang makikita. Kasi covered talaga siya dahil sa bukol. Ganun siya kalaki. So, next, may kodigo ako. Sorry. So, nagsimula siya November, diba? Tapos, nung December na, yun na yung lumaki siya. Tapos, ang sakit. May time na sumakit talaga siya ng sobra. As in, hindi ko alam kung it was the second time. Pero may natatandaan akong isang beses nung sumakit siya after kaming gumawa ng video. Ay, nag-take ng video kay Erza Scarlett. Yun kasi yung costume ko nung last December, nung December 2019. Kasi yung theme ng ng Christmas party namin that time is mga movie characters. So, I choose the Erza Scarlett na costume kasi trip ko lang. Tapos, ayun. May pakta kasi yun siya na malaki. Tapos, medyo mabigat yun. So, I was wearing that costume for, I think, mga 3 or 4 hours. So, ganun siya ganun katagal ko siyang bit-bit yung pakpak na yun. So, medyo mabigat talaga siya. Tapos, I was thinking na, baka dahil doon, kaya sumakit yung leeg ko. Ang sakit talaga, halos naiiyak na ako. So, ayun, nagpa-check up na ako that time kasi sobrang sakit, hindi ko kaya. Naiiyak ako sa sakit. Tapos, ayun, pumunta kami ng hospital, Pattaya Hospital. So, nagpa-check up ako. Ayun, sinabi ko sa kanila na, meron na yung bukol way back to November. Tapos, sabi lang nila, binigyan nila ako ng antibiotic at saka pain reliever. So, yung pain reliever, walang ginawa sa akin kundi mahilo lang. Pero hindi nawala yung sakit, ganun. Tapos,
Kaya simula nun, hindi na ako uminom ng pain reliever. Pero yung antibiotic, iniinom ko. Hindi talaga kasi nawawala yung sakit. Naubos ko na yung ano, nung unang check-up ko, naubos ko yung pain reliever, hindi talaga nawala yung sakit. Tapos, ano, tumagal siya, I think, mga 2 or 3 days. I forgot. Ang sakit niya. Tapos, ayun, yun yung ano, hindi ko alam kung ikalawa na yun, or una or ikalawa yun, pero feeling ko ikalawa na yun nung gumawa kami ng video ni Erza Scarlett. Tapos, since lumalaki na siya, tapos medyo na-alarm na din ako, so we tried the natural remedies lang. Kasi, since hindi siya nawala hindi siya nawala dahil sa antibiotic, ang ginawa namin, nag-research kami kung ano yung mga pwedeng gamitin para mawala yung mga bukol-bukol, ganun. So, we tried, yung sa kale, yung gagawa ka ng juice, mga natural juices na lang, na fruits, at saka kale, tapos ano pa ba yun? May isa pang hinalo dun eh, nakalimutan ko. Yun yung iniinom ko every morning before breakfast. So, medyo magastos kami that time, kasi ang mahal ng kale, sobra. Hindi siya yung normal na kale na yung tig-20 lang. Isang tali, 100 plus 200, mga ganun. Tapos isang linggo ko lang iinumin. Or minsan nga, 3 araw lang. So, yun. Medyo magastos kami that time dahil sa trying to live healthy. So, yun. Lagi ako nagugulay that time. Lagi ako kumakain ng fruits. So, inawasan ko yung mga unhealthy foods. Yun yung ginawa ko that time. So, pero wala pa rin. Hindi siya nawala. So, ayun. Sumakit na naman ulit. Nung sumakit na naman ulit, nag-consult na naman ako. After 1 month ata, bumalik na naman ata ako sa hospital noon that time para magpa-check up ulit. By the way, December kaka-release lang ng work visa ko that time. So wala akong insurance. Kahit na magpa-check up ako, sariling gastos ko lahat 'yun. So medyo magastos din pabalik-balik ng hospital para sa gamot at saka sa pagpapa-check up lang. So, bumalik na naman ako. 3 months na kasi hindi pa nawawala yung bukol sa leg ko. Sabi nila, ang lymph nodes is dapat nawawala na pagkatapos uminom ng antibiotic. After 1 month. Mga 1 month lang daw wala na yun pag uminom ka ng antibiotic. Pero, since na hindi pa rin siya nawawala, at nakadalawang take na ako nun. Bali, 2 beses na nila akong binigyan ng antibiotic. Pero hindi nawala yung bukol. So, ayun, sabi nila sa akin, mag-undergo ako ng ibang lab test. So, sila ng, sa dugo. Kasi, baka daw may tuberculosis, may tumor, may HIV. So, yun yung 3 pinagsususpetsahan nilang dahilan ng bukol ko. Yun yung sabi, yun yung nasa Pero normal naman kasi yung mga yun na, isa sa mga tinitingnan lagi. So, ayun. Nagpaano ako ng blood test, tapos, X-ray. Nung nagpa-X-ray na ako, ang lumabas doon, may nakita sila sa upper lungs ko na something may mass doon. Something may tissue, something. Basta malaki siya. Medyo malaki yung nakikita nila. Tapos, ang nasa isip ko, ay baka lang to. Baka dahil sa inuubo ako. Kasi inuubo ako that time nung nagpa-X-ray ako. Yun yung yung nasa isip ko. Tapos, kinakabahan ako, baka kasi mag-positive ako sa TB. Paano naman yung trabaho ko, diba? Yun yung yung nasa isip ko that time. So, ayun. Natakot ako. Pero, wala lang. Nung binigay sa kanina yung result, negative ako sa TB, sa tumor, sa HIV. Yun yung lumabas sa ko. Negative ba tumor? Hindi ako sigurado. Ewan ko. Basta nag-negative yung mga result nun. So, after nila makita yung mass sa upper lungs ko, ang suggestion na naman nila is magpa-CT scan. Kasi may nakikita silang may mali sa X-ray ko. Pero hindi nila matukoy kung ano yun. So, yun, suggestion na naman nila CT scan. Nagtanong ako magkano CT scan. Sabi, 12,000 baht. Sabi naman doon sa kabilang hospital, 14,000 baht yung sa kanila. Isa na kukuha nun. Ang mahal. May pera ako pero wala lang. Parang sakit sa bulsa nun. Yun talaga yung inisip ko that time. Wala pa akong insurance. Paano ko babayaran yun? Kung magbabayad ako nun, medyo kailangan kong gipitin sarili ko sa lahat ng mga gastusin. Ganun. So, medyo mahirap mag-decide. Sabi ko, wag na lang muna. Mahal. Yun talaga yung nasa isip ko that time.
Ang mahal kasi, kung sa peso pa siya, nasa mga 18 to 20k siya. Pero may natanong ko yung friend ko, dyan, ang binabayad lang daw nila sa CT scan is 8,000 to 10,000, something ganun. Hindi ko alam kasi bata naman kasi yung yung pina-CT scan nila. So, ang isi-CT scan sa akin is yung neck at saka yung chest. Bali, upper lahat. So, yun yung ipapa-CT scan ko that time. So, pero hindi ako hindi ako pumayag. Hindi ako pumayag. Kasi yun nga, wala akong pera. So, yun, sabi ko, hintayin ko na lang insurance ko pag na-aprobahan na. Tapos, dumating na lang ng hindi pa na-aprobahan yung nakailang balik na ako ng hospital, hindi pa na-aprobahan din yung insurance ko. So, wala akong choice, kundi magantay. Pero, medyo nainip na kasi ako that time. Pagdating ng June 2020, November nag-start, tapos December ako nagpa-check up. Tapos, pabalik-balik lang ako ng hospital ng mga following months. Tapos, pagdating ng June 2020, nagkaroon kami ng free check-up sa isang hospital, sa Jomtien Hospital. Tapos, para lang siyang annual check-up. So, may x-ray din dun. So, nakita dun sa x-ray. Same ang nakita sa x-ray ng Jomtien Hospital at saka ng Pattaya Hospital. Pareho lang sila ng result. So, pareho din sila ng suggestion na magpa-CT scan nga ako. Pero wala na akong ubo nung June. So, imposible. Naubo ko pa rin yun. So, dun na ako medyo kinabahan. Kasi yun? Wala na akong ubo, bakit meron pa rin yan? Yun yung nasa isip ko. Something is really wrong now. Na talaga dun. So, yun. Medyo kinabahan na ako. Medyo na-alarma na ako. Pero, tigas ulo. Pero talaga, pag perang pinag-uusapan, minsan matigas ulo natin, magpa-check up eh. Pero pagsapit ng August 2020, since birth month ko, sabi ko kay Renji, papa-CT scan na ako. Kahit wala akong insurance na magamit, magpapa-CT scan ako as, na lang, para birthday gift ko na lang yun sa sarili ko, CT scan. Yun talaga yung Kasi na-alarma na ako. Medyo kinakabahan na ako sa mga nangyayari. Baka pa yung lumabas sa result. So yun, yun yung sinabi ko, magpapa-CT scan ako as my birthday gift na lang talaga. Tapos, ayun, pinagdasal ko na lang na na maging okay sana. Pero, nung nagpa-CT scan ako, thank you Lord, sinagot na ang dasal ko. At dumating na rin ang insurance ko. Naprobahan ang insurance ko, so wala akong binayaran sa CT scan. Saved by the day. Diba? Saya. Na-free ang CT scan ko. So, ayun, nagpa-CT scan ako, and the result is this. Tarang! Nakalagay dun, tumor is likely. Sabi ko, likely lang naman eh. Hindi pa naman final result. So, nung na-receive ko na yung na-receive ko yung result ng CT scan, sabi sa akin ng doktor, pumunta ka sa Chunburi Hospital. Tapos, tanungin mo yung specialista. Pumunta ka sa isang specialista doon. Doon ka magtanong kung anong gagawin mo. So, yun. Di pumunta ako pagka August 6 kasi ako August 6 ako nagpa-CT scan. August 6, 2020. Nagpa-CT scan ako. So, August 10, 2020, pumunta ako ng Chunburi Hospital para magpakonsulta. Magpakonsulta sa isang specialista. So, yun, dinala ko lahat ng mga papers ko, pinakita ko sa kanya. Tapos, sabi niya, magpa-biopsy ka. O di, pag umuwi naman ako ng Pattaya Hospital. Bumalik ako ulit kasi half day lang yun. Actually, 1 hour ang biyahe dun. 1 hour papunta, tapos another 1 hour pabalik. So, natapos ko yun ng kalating araw. So, bumalik ako ng Pattaya Hospital kasi para magtanong ulit. Kasi sabi ng ng Chunburi Hospital, magpa-biopsy daw ako na, pwede ko naman gawin yun sa Pattaya Hospital. So, okay lang. So, yun. Bumalik ako ng Pattaya Hospital. Tapos, wala kasi dun yung doktor ko. Sabi, tinawagan nung nurse, nung assistant nurse. Tinawagan niya yung doktor. Tapos sabi niya, sige, balik ka bukas. Bibigyan kita ng schedule. So, ayun. Bumalik ako kinabukasan. So, absent na naman. Dami ko ng absent that time. Umabsent na naman ako kinabukasan. Tapos, ayun. Kala ko mag-uusap lang kami ng doktor. Yun pala yun. Ibabiopsy niya na pala ako nung araw na yun. Wala akong alam. Basta niya lang sinabi na ready ka na ba daw magpa-biopsy? Wala naman. Alam naman sabihin ko hindi. Di, pumayag na lang din ako. Total libre naman. Bayad nun is mga 7,000 baht something. Diba? Kalimutan ko magkano kung binayad nun. Pero hindi ako nagbayad. Insurance ko pa rin nag-shoulder sa biopsy. So, I'm happy again. Doon tayo liligaya sa mga libre. Tapos, ayun. Binayopsy niya ako pagkakinabukasan. Tapos, biopsy ko is August 11, 2020.
Tapos noon, nagantay lang ako ng mga, 2 weeks, after 2 weeks, binigay nila sa akin yung initial result. Parang hindi pa final result. Kasi pag nagpa-biopsy ka pala, meron silang tinitingnan. Ibang CD kasi yun eh. May CD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parang mga ganyan sila. Kailangan pa pala ng isang buwan para lalabas lahat ng result ng biopsy. Akala ko kasi sa biopsy, yung tusok-tusok lang na keme. Yung pala, hiwa-hiwa dito pala yung yung biopsy na gagawin sa akin. Wala akong kaalam-alam. After 2 weeks, binigyan nila sa akin yung partial result. Ang nakalagay is, malignant lymphoma cannot be excluded. Yun yung nakalagay dun. Tapos noon, pinabalik nila ako sa Chonburi Hospital. Dala yung yung sample, tissue sample. Tapos yung partial na na result ng lab test nila. So dinala ko yung tissue sample doon sa sa Chonburi Hospital para ma-examine din nila yung tissue. So yun, tinawagan nila ako, pinabalik nila ako. Nung na-receive na nila yung tissue, sabi na at saka nung nakita na nila yung initial result ng ng lab test. Ang sinabi niya sa akin, kailangan ko daw magpa-CT scan ulit sa abdomen. Hindi ko na naiintindihan kung bakit niya pinapagawa sa akin noon na time. Pero sabi niya, magpa-CT scan daw ako sa abdomen ulit, doon sa Patay Hospital. Magpa-echocardiogram daw ako. Yung sa heart yun. Tapos, magpa-lung examination daw ako. Ginawa ko yun sa Chonburi Hospital ulit. Tapos, magpa-dental check-up daw ako. Kailangan daw, ipa-check up ko na lahat ng ngipin ko kung may sira ba. Tapos, ipalinis na. Kung kailangan bunutin, pabunot na daw. Tapos, yun. Ang dami niyang binigay na utos sa akin that time. Dami niyang lab test na gawa sa akin bago ang September. Bago ko daw matanggap yung result ko. So, yun. Masunurin naman akong bata. So, yun. Ginawa ko naman. Niwala naman ako. Not knowing, nung tinignan ko, kung tumingin ako sa mga sa internet, ano nga ba yung lymphoma. Doon na naglabasan na kaya pala daw for staging na pala yung for staging na pala yung gagawing tawag dito? CT scan. Titingnan dito kung meron pa bang meron bang mga bukol or something cancer cells na namumuo. Yun pala yun. Tapos kaya pala pinapalinis sa akin yung mouth ko is para maging ready daw ako. Actually, binalaan niya na ako. Just be ready daw sa darating na result. Yun lang yung sinabi niya. Dapat, ready daw yung sarili ko. Ako naman, pangiti-ngiti lang. Wala akong pake. Ayun na. Nung bumalik na ako September 22, 2020, binigay na nga niya yung final result. Sabi niya, meron nga daw ako Hodgkin lymphoma, stage 2. It's a cancer. Doon na kami nagkaroon ng medyo intimate na usapan. Kasama ko si Renji that time. Tapos, kasi nga na-receive na namin yung balita na may cancer na nga ako. So, ang tanong talaga namin is pwede bang hindi muna ako magpagamot? Bigyan niya muna ako ng time to think. Something ganun. Tapos, sabi niya, pwede naman daw, pero hindi daw advice sa akin na i-prolong ang paghihintay ng treatment kasi pwede daw kumalat ang cancer cell sa buong katawan ko. And mahihirapan daw silang gamutin yun. Yun yung sabi niya sa amin. Kasi naging stage 2 siya kasi wala yung CT scan sa abdomen ko is wala naman sila nakita. Everything was clear sa abdomen ko. Kaya sabi nila it was still in stage 2. Kasi pag meron na daw pati daw sa abdomen ko, maaaring na daw ako mag stage 3 or stage 4. So yun. Luckily, wala naman sila nakita sa abdomen ko. So, sabi nila stage 2 ka pa guys. Tapos sabi niya sa akin, September 30, 2020, 2 days ako may iwan sa hospital kasi for bone marrow biopsy tapos for first cycle of the chemo. Yun yung sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, wait lang. Paano ba yun? Cover pa ba siya ng insurance ko, ang gamutan? Yun yung talaga yung unang concern ko. Kasi, kung hindi siya cover, magkano ang gagastusin? Yun yung tinanong ko sa kanya. Sabi niya, hindi daw siya sure kasi lahat daw ng mga Thai kasi is, ang gamit is insurance. So, hindi daw siya sure kung magkano babayaran if in case na walang insurance. Yun sabi niya sa akin. Pero, pagkakaalam niya daw is, kailangan ko mag-prepare ng kalahating milyon. Ha? Saan ako magkukuha ng kalahating milyon? In baht pa. Saan ko hanapin yun?
Kalahating milyon. Kahit magtrabaho ako ng 1 taon, hindi ko kayang ipunin yun. Saan ko hanapin yun? Yun talaga yung una kong tanong. Tapos yun na. Medyo na ako na sabi ko, wait lang. Usap na lang tayo sa susunod na nakita natin. Tapos yun, bumalik na naman kami. Bumalik kami September 30, 2020. Kasi yun nga, magpapakimo sana dapat ako ng time. Pero, sinama ko yung HR namin sa school. Para kausapin niya kasi kung hindi libre, mahirap magpagamot. Kasi wala ko pera. So yun, kinausap ng Thai na kasama namin, Thai teacher na HR ng school, yung hospital. Tinanong niya lahat, tapos ayun, sabi, hindi naman nila masagot yung tanong namin. Tapos sabi, tanong daw sa Pattaya Hospital kasi yung insurance ko is nakapangalan sa Pattaya Hospital. So dapat doon ako nagpapagamot. Pero since nirefer nila ako sa Chonburi Hospital, yun yung kailangan ko alamin. So ayun, sabi naman ng Chonburi Hospital, itanong daw namin sa Pattaya Hospital. Dinaguluhan na kami kung saan kami magtatanong. Tapos hanggang sa tinawagan niya na lang, so yun, nagkagulo na. So ayun, nag-usap na yung dalawang hospital. Tapos hanggang sa tumawag na sila sa kasama kong teacher na tayo. Tapos nung nag-usap na sila, sabi nila, free daw. Sus, naiyak talaga si Joanna sa sobrang tuwa. Naiyak na ako kasi yun siyang free. Umiyak na, naluhan na rin yung kasama kong Thai teacher kasi nga daw free. So pareho kami umuwi, masaya naman ako. So nagsimula yung first chemo ko talaga, nagsimula nung October 7, 2020. Yun yung first time na nag-chemo ko. Tapos nasundan na ng second time ng October 21, 2020. Tapos November wala akong chemo kasi bumaba yung white blood cells ko. Tapos nagtuloy-tuloy na siya nung December. So, naka 5 sessions na ako. Mag-6 na ako next week. Mag-6 na ako next week. 6 sessions. So, ayun. Yun yung kwento ng paano ko nalaman na may cancer ako. So, hopefully, kung may nararamdaman kayo, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Boom! Kara-kara. Ganun. So, before tayo mag-end pala. So, I hope may natutunan po kayo sa video natin today. So, una, pag may nararamdaman kayo, kumonsulta talaga kayo sa doktor. Hindi sa pagiging praning, pero minsan talaga kailangan natin magpatingin. Lalo na pag feel natin na something is really wrong. So, yun. Yun yung una. Patingin talaga tayo sa doktor. Pangalawa, you have to keep all your medical histories. Kung nagpa-check up kayo that time, dapat ito lang suggestion ko po sa lahat. Pag nagpa-check up tayo or any check up na ginawa po natin sa hospital, is mas maigi po na humihingi po tayo ng medical certificate. Tapos, kailangan po, mas maganda po kasi nakakompile siya. Kasi nung unang unang check up ko kasi hindi ko kinumpile yun. Hindi ako humihingi ng medical certificate kasi wala akong pakialam. Pero mahalaga po pala yun. So, ayun. Kung mas maigi talaga na we have to keep our medical certificates sa mga previous check-ups natin. Kasi hindi natin alam yung panahon kung ano mangyayari sa atin. So, mas maigi na yung at least meron tayong makikita. Then, third is, I hope everyone has insurance. Hindi lang PhilHealth, pero I hope na you have other insurance than PhilHealth. Kasi mahalaga po talaga yun. Sabihin na natin, I'm healthy. Wala naman akong nararamdaman. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. So, yun. So, yun lang yung 3 points na sana maintindihan nyo, ma-learn ninyo, at sana magamit ninyo in the near future. I'm not praying na magkasakit kayo, but kailangan natin manigurado, diba? Hindi natin hawak ang kapalaran. Diyos lang ang nakakalam. Tapos, next video na lang po, yung iba, abangan po ninyo yung video regarding sa ano nga ba ang Hodgkin's lymphoma and what are the signs and symptoms ng Hodgkin's lymphoma. Yun po yung ikwento ko next video. So, hanggang dito na lamang po and God bless po sa ating lahat. Thank you.